Whoever keeps the word of Christ, the love of God is truly perfected in him. Blessed are those who fear the Lord. Blessed day, everyone. We praise and thank you, dear God, for another day of life. We praise and thank you for the gift of love, the gift of family, of community, of belongingness, and the gift of today. We remember Saint Augustine. It is his feast day today, and happy feast day for the Augustinians. If we remember, yesterday was the memorial of Saint Monica, the mother of Saint Augustine. Ngayon naman, si Saint Augustine naman ang sineselebrate natin. At ano ba ang mga bagay na ma-associate natin kay Saint Augustine? Unang-una, siya ay katulad natin na makasalanan. Yan ang that's for sure. Kasi siya ay nakilala na siya yung santo, yung anak ni Saint Monica na ipinagdasal niya for almost 30 years. Bakit? Kasi siya ay, sabi ay palasagot ba? Siya ay soberbio bang anak? Ano bang klaseng anak ang mga anak natin? Siya yung, ayon sa history, si Saint Augustine ay nag-explore ng mundo. 'Di ba? Iba ang makamundo, iba ang hatak ng mundo sa hatak ng Diyos. Malakas ang hatak ng mundo kay Saint Augustine. Kaya nga nagkaroon siya ng anak. Pero, hindi siya sinukuan ng kanyang ina, ng kanyang mahal na ina na Saint Monica. Kaya nga naman, nang na-convert si Saint Augustine, so age 32 siya nang siya ay bininyagan at for more than 40 years siya ay nagsilbi sa Panginoon. Ganon katagal. At nabawi niya lahat ng mga kasalanan niya. He redeemed himself. At hindi lang yun. Talaga namang he founded the Augustinian order. Kaya nga tinawag siyang Doctor of the Church. Si Saint Augustine ay matalino. Gusto niya nga maging abogado nung siya ay bata pa. Kaya nga naman, when he found himself na nabinyagan siya at age 32, he wanted to know more about God. He wanted to serve and he wanted to explore the Bible, the church. At kaya nga, ganito rin ang nasasaad o dito rin napapaloob ang ating pananampalataya na let us know God more. Paano ba yun? Yes, madali lang magbasa, makinig, pero let us dig deeper. Isang bagay ang naalala kong pwede natin gawin is to reflect. Baka naman kasi, yes, nagsisimba tayo. Yes, tayo ay nag-serve. Busy tayo sa napakadami nating ginagawa. Pero, hindi naman tayo nagre-reflect. Pagka kulang ka sa reflection, oftentimes, hindi mo na makita yung self mo. Ano ba ang mali sa ginagawa mo? May mali ka bang ginagawa? O lahat ba ng ginagawa mo is naaayon sa gusto ng Panginoon? Kasi baka mamaya naaayon sa gusto mo lang. Pero hindi naman yun ang gusto ng Panginoon sa atin, di ba? Kaya nga, reflecting on ourselves, halimbawa, at the end of the day, what happened today? Ano nga bang nangyari ngayon? Anong gustong ipahiwatig? Ano ba ang mensahe mo, Lord, sa ganitong mga pangyayari? Ako kasi I oftentimes ask the Lord, what's your message, dear God? Sa mga problema po namin ngayon, ano pong sinasabi ninyo? Just like today is a very special day for me kasi kasama ko si Beng the whole day hanggang gabi. So, we catched up, we updated ourselves,
and we learned from each other. So, napakaganda ng mensahe ng Panginoon na I believe that this day was given to us. Malayo siya. Di kami magkita, pero walang pasok. Hindi naman masyadong maulan. Pero hindi ko naman sinasabi na mabuti na walang pasok. Pero hindi ko rin naman sinasabing hindi mabuti. Masama man o mabuti, Diyos lang ang nakakaalam. I learned from her, she learned from me. I hope she learned something from me, but I learned a lot from her. And as I reflect on what happened today, is that I am very thankful and very grateful to God that He has given me this day. Thank you, Beng. Thank you for the company. Salamat din, Ma'am Bib. Natuto kami doon, ha. First time ko sumakay ng carousel. Anong sinasabi? Maraming first times. And it's never too late na matuto mag-explore the world. Marami pang mga bagay na pwedeng matutunan. Marami pang mga bagay na pwedeng malaman. And I'm looking forward for so many things in life. As long as God is with me, as long as the Lord never gives up on me. Isa pang punto de vista pala na gusto kong i-reflect sa buhay ni Saint Augustine is that hindi na-give up si Monica sa kanya. Ang Diyos hindi rin na-give up sa kanya. From time immemorial, kahit na nagkakasala siya, hanggang sa siya ay namatay, the Lord was there. And He was successful kasi si Saint Augustine was converted. Ano ang sinasabi sa atin? Huwag tayong susuko. Pwedeng marami tayong problema, pwedeng marami tayong pinagdadaanan, pwedeng patong-patong ang problema natin. Ang masakit na nagharayuma, ang masakit na tuhod, ang masakit na likod, lower back, upper back, ang daming bayarin, ang daming may sakit, ang daming problema. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Let us not lose hope because God is always with us. Ayan naman, ang tangi kong paalala, kapit lang. Kapit lang. Together with our Blessed Mama Mary, Saint Augustine, please pray for us. Let us pray. Lord God, we are sorry for our sins, either of commission or omission. We pray for healing of those who are sick, those who are requesting for prayers, those who are praying with us right here, right now. Panginoon, be with us always and in all ways, and allow your presence in our lives to manifest. Panginoon, please stay with us, for without you, we are nothing. All this we pray in your mighty name, through the intercession of our blessed Mama Mary. Amen. Saint Augustine, pray for us. God bless.